Magandang umaga po sa ating mga viewers at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Good morning po. Sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong online devotion. Kumusta ang inyong tulog? Kayo po ba ay nag-pray pagkatapos gumising sa umagang ito? Are you happy? So sa umagang ito, ang ating pong pag-aralan, how to be happy in our Christian life. So bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. O Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa magandang panahon. Maraming salamat po sa bagong araw ng Sabado. Pagpalain niyo po ang aming pong online devotion sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga PCBC members at sa lahat po ng mga Christian sa online na sumusubaybay. Banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman. Maraming salamat po sa araw na ito. Linisin niyo po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami maging masaya sa aming Christian life sa panahon ng kagipitan, lalong-lalo na po sa panahon ito. Tulungan niyo po kami na maging malakas ang aming pangangatawan at bigyan niyo po kami ng guidance how to be happy in our Christian life. Pinapatawad din po namin ang mga nagkakasala po sa amin. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Okay, maraming salamat sa umagang ito. Good morning, Sister Clarice. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Salamat po. At sa umagang ito, ang ating pong pag-aralan, how to live a happy life. Ang ating text makikita natin sa Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Alam niyo po, noong isinulat po ni Apostle Paul ang book of Philippians, siya po ay nakulong. Kahit nasa kulungan sila, kasama po niya si Silas, naranasan po niya ang tinatawag na happiness. Ang ginawa nila ni Silas, in the midst of evening, sila po ay nagbigay ng papuri sa Diyos at nanalangin. Nanalangin at umawit ng papuri. At sa biyaya ng Diyos, nagbukas ang kulungan at naglindol, nagbukas, and then akala po ng gwardiya, lahat ng mga preso ay tumakas at ang kanyang bunutin ng kanyang espada at magpakamatay sa book of Acts chapter 16. Noong tangka po siyang magpakamatay, sumigaw si Paul sa malakas na tinig at nagsabi, "Don't harm yourself." Huwag mong saktan na yung sarili, nandito lang kami. So, lumapit siya at nanginig at nagsabi siya, "Sirs, what must I do to be saved?" Sagot ni Apostle Paul sa Acts chapter 16 verse 31, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house." So ang reason po para maging masaya ang isang tao ay kailangan sumampalataya siya kay Jesucristo na kanyang Panginoon at ang buong sambahayan. Yan po ang sagot ni Apostle Paul. Kailangan po ng tao magkaroon ng genuine na relationship sa God. So, sa umagang ito, we have several questions. Are most people happy? Ang mga tao po ba masaya? So, yan ang ating pong tatalakayin. Why is it that most people are not happy? Bakit karamihan ng mga tao hindi masaya? I think I may know the answer to that question. And people look for happiness
in all the wrong places. Pupunta sila sa sinian, pupunta sila sa sabungan, o kung saan-saang lugar, pupunta sila sa club, kapag maraming malungkot ng mga kalalakihan, mga kababayan, pupunta sila sa mga iba't ibang lugar, doon sa tabi ng dagat, para magiging masaya. Pag uwi nila, hindi pa rin sila masaya. Some time ago, ang isang tao at ang kanyang anak nag-decide to find out, no, the secret to happiness. So isang araw, they turn on their computer. Binuksan lang computer nila, booted up a search engine on the internet, and type in the words, true happiness, hoping they would find the answers. So, umasa sila, makahanap sila ng tamang kasagutan. However, after several minutes of searching, paghahanap-hanap, ang computer nagsabi, no documents match the search. Wala na. So, in other words, the computer indicated that true happiness could not be found in the world. Sabi ng computer. So, number 4, the reason why most people are not happy is that they look for true happiness in worldly things. The Bible teaches that worldly things cannot bring us true happiness. A, money cannot bring us true happiness. Yung pera cannot bring us true happiness. Yes, makapagbigay ng happiness but temporal. According to 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and we cannot take nothing out of it. So, wala. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many sorrow. So, mga minamahal, money cannot bring us true happiness. So, when making money becomes the number one priority in our lives, we will neglect God. Delikado. Pag priority natin ang pera, nanineglect na natin ang Diyos. Kahit linggo, nagtatrabaho pa rin. Kasi sayang. So, nanineglect natin yung Diyos. Dahil sa trabaho, dahil gusto natin magkapera, ay hindi na tayo umatin sa prayer meeting. Hindi na tayo makabasa ng Bible. Hindi na tayo makapag-pray. Our families and ourselves, and it will cause us much heartache. No? Money does not bring us happiness. It simply provides for our needs. Yung pera, simple lang makapag-provide ng ating needs. But money cannot bring us true happiness. So, material possessions cannot bring us true happiness. Kahit marami kang material possessions, it cannot bring us true happiness. If true happiness could be found in material possession, then most of us in Philippines should be delirious with joy and happiness beyond description. We should be producing books and poems that describe our state of unparalleled bliss. We should be walking around with constant smile on our faces and telling others
how happy we are. So instead, we find those who have a lot of material possessions, have a high rate of marami ngayong broken family, anal, iba naman nagsisuicide, depression, child abuse, other personal and social problems beyond description. All this is surely proof that happiness is not found in material possessions. Marami po, kahit mga mayayaman, hiwalay pa rin. Hindi masaya. Hindi sila masaya. Kahit maraming sasakyan. They are not happy. Kung posisyon ang pag-usapan, may iba niya, malawak ang lupa. Iba naman, magagandang mga gadget. Mga mamahalin pa, pero hindi sila masaya. So, since worldly things cannot bring us true happiness, then what does? So this morning, I will present three principles on how we can live a happy lives. Paano tayo magiging masaya ang ating Christian life? Kahit wala kang malawak na lupa, kahit ano man ang katayuan mo sa buhay, wag kukurap. 3 principles para magiging how we can live a happy lives. Number 1, to live a happy lives, we must give our hearts to the Lord and receive His salvation. Ayon po sa Isaiah chapter 12. We are going to open our Bible in the book of Isaiah chapter 12, verse 2 hanggang 6. Una daw, kailangan tayo, para mamuhay ng masaya, ibigay natin ang ating puso sa Panginoon at tanggapin ang kaligtasan. Sabi dito po sa verse 2, narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoon si Jehovah ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Verse 3, kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. At sa araw na yaoy, inyong sasabihin, mangagpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Magsiawit kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y gumawa ng mga marilag na bagay. Ipaalam ito sa buong lupa. Humiyaw ka ng malakas at sumigaw ka. Ikaw na nananahan sa Zion, sapagkat dakila ang banal ng Israel sa gitna mo. Imagine mo ang Israel, maliit na bansa, pinapaliparan ng missiles, but they are still happy. Why? Because they gave their hearts to the Lord and they received salvation, and God protected them from their enemy. So God gave them wisdom to give their hearts to the Lord, and they received salvation. So kung tayo din po ay gustong magkaroon ng a happy life, we must give our hearts to the Lord and receive the salvation. Kung tanggapin natin ang kaligtasan and deliverance from the bondage of sin, we should experience joy and happiness. Alam niyo po, ang number 1 na nagpapabigat sa tao, yung kasalanan, yung guilty.
kahit nagkasala ka, ibigay mo lang ang puso mo sa Panginoon. Jesus died on the cross to wash our sins. Binayaran niya na yan, kaya pakawalan na natin yung mga gagamba sa ating buhay para hindi na magkaroon ng sapot. Amen? We should experience joy and happiness. Noong tinanggap ko si Jesus, August 20, 1989, mula noon nagiging masayain akong tao. But before that, mayayain ako, palaging malungkot. So, ang makapagbibigay lang ng joy ay walang iba ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Katulad ni Isaiah, we should shout aloud and sing for joy. Di ba sinabi niya kanina? Shout and sing for joy. Yun ang ginawa ni Paul. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Amen. Alam niyo po, para maging masaya ka, give your heart to the Lord and receive the salvation. When Jesus Christ came, when Jesus Christ enters into our lives, we cannot help but to rejoice. Yun lang. Do remember what the Ethiopian eunuch, yung Ethiopian eunuch, did after he gave his life to Jesus and was baptized? The Bible says that he went on his way rejoicing. Acts chapter 8 verse 39. He went on his way rejoicing after he received Jesus Christ, and after that, he got baptized in water baptism, scripturally by Philip, the servant of God. The eunuch went on his way rejoicing. Yan ang sikreto, mga minamahal at mga kapatid. So, as a third century, man was anticipating death, no? He penned these last words to a friend. Itong kanya sinabi, it's a bad world, sabi niya. Masamang mundo. An incredibly bad world, sabi niya. But I have discovered in the midst of it a quiet and holy people who have learned a great secret. They have found a joy which is 1,000 times better than any pleasure of our sinful life. They are despised and persecuted, but they care not. They are masters of their souls. They have overcome the world. These people are the Christians. Amen? And I am one of them. Mga minamahal at mga kapatid, number 3, there is joy beyond comparison in being a Christian. Mayroon po talagang matinding komparasyon bilang isang Kristiyano. Malaki ang pagkakaiba. Kung hindi pa ako Kristiyano, hindi ko pa tinanggap si Jesucristo, ang joy noon parang saglit lang, pansamantala lang. Pag makakain na kami ng buko, pag may mga barkada, joy. Tapos sa inuman, joy. Pero pagkatapos, wala. Hindi pa rin masaya. So, mga minamahal at mga kapatid, if you are a Christian, then you know the joy that I am speaking of. However, if you are not Christian, you are missing out on the joy of life. Become a Christian this morning and experience not only the forgiveness of your sins, but also the joy that accompanies it. So, pangalawa, to live a happy lives, we must focus on righteous thoughts. We must focus on righteous thoughts. Kung nais mong maging masaya,
Kailangan ang focus natin ang mga matuwid na pag-iisip, no? Mga righteous na pag-iisip. The Bible instruct us in 1 Thessalonians 5:16. Tingnan natin, unang Tesalonica chapter 5 verse number 16, no? 1 Thessalonians 5:16. Sabi dito, mga galak kayong lagi. Amen? Rejoice evermore sa English. Mga galak kayong lagi. And Philippians 4:4. Sabi dito, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Tagalog, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Alam niyo po, yan ang pangalawa, dapat ang focus natin sa righteous thoughts. Yan ang ating focus. Question, how can we continually be joyful? Paano tayo magiging continually be joyful? So, ang sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 4:8, nandyan ang sagot. Philippians 4:8. Ito yung sikreto. Paano magiging masaya? That katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurian, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, yan po ang sinabi ng Biblia. Number 3, if we want happiness, we must fill our minds with lovely, pure, admirable, and praiseworthy thought. Kung nais natin ng kagalakan, punuin natin ang ating isip ng lovely, mga pag-ibig, kadalisayan, admirable, amen? And praiseworthy thought. Dapat huwag kang mag-isip ng mga negative. Huwag kang mag-isip ng advance na mga masasama. Number 4, if we want to be happy, we must think happy and uplifting thoughts. Kung nais mo na maging masaya, dapat mag-isip ka ng masaya. And then itaas mo ang iyong isip tungkol sa kagalakan. Sabi sa Proverbs 23 verse 7, as a man thinketh, so is he. Kung anong isip mo, yan ka. Kaya, for most of us, however, ang ating inner dialogue doesn't consist of positive thoughts. It consists of a stream of negative, critical, angry, galit, self-blaming, sinisisi natin sarili natin, and defeatist thoughts. Nawala na tayo ng pag-asa. When we engage in these negative thinking patterns, we squeeze out the joy and happiness in our lives. So, lalo ka lang malulugmok. So, dapat smile. Huwag kang mag-isip ng masama. Give your heart to the Lord. Amen? So, yan ang pangalawa. Focus on righteous thoughts. Paggising sa umaga, huwag kang mag-isip ng masama. Dapat ang isipin mo, ang Diyos, ang gumawa ng mabuti. Righteous thoughts. Huwag kang mag-isip ng mga negative. Malulugmok ka. Sabi ni Satanas, sige pa, mag-isip ka pa. Wala ka ng pag-asa, sasabi ni Satanas. Inutil ka. Wala ka ng pag-asa, sabi ni Satanas. Sabi ng Diyos,
You are precious because I created you according to my image. Yun ang sabi ng Diyos sa atin. Mahal kita, pinadala ko si Jesus sa mundo, kaya may pag-asa ka. Mga minamahal, mga kapatid, ganyan ang mundo. Wala kang pag-asa sa mundo. So, number 3. Number 1, ulitin natin. How to live a happy life. To live a happy life, we must give our hearts to the Lord and receive His salvation. Yan number 1. Number 2, to live a happy life, we must focus on righteous thoughts. Number 3, the last. Amen? To live a happy life, we must purge anger from our hearts. Kung gusto mo maging masaya, alisin mo na yung galit sa iyong puso. Amen? Alisin mo na yung galit sa iyong puso. Yan ang dahilan na hindi ka maging masaya sa buhay. Yung sama ng loob, mamamatay ka lang. Yung sama ng loob, alisin mo na yan. Sabi ng Panginoon, forgive. Tingnan natin Ephesians 4:32. At magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, to live happy lives, we must purge anger from our hearts. Dapat linisin natin ang ating galit sa ating puso. Alisin natin yan. So, number 1, brethren, through the power of the Holy Spirit, Holy Spirit of God, that is living in us, we can find the strength to lay down the rocks of anger and forgive those who have hurt us. Ano pong ibig sabihin nito? Mga minamahal, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa ating puso, makikita natin ang lakas at kaya nating pabagsakin ang mga bundok, mga rocks na mga galit, at patatawarin natin ang sinuman na nagbibigay sa atin ng pasakit sa ating buhay. Kung sino man siya, patawarin mo na, pakawalan mo na. Number 2, if you are harboring anger and bitterness against someone, then it is time to let go of it and forgive. So, pakawalan mo na sila, patawarin mo na. Kung ano man yung mga nakaraan, kalimutan mo na yan. Yan ang po ang sinabi ng Panginoon. I will remember no more their sins. Sabi sa Bible, hindi ko na alalahanin pa. Ang tao kong minsan kasi, mapapatawad kita. Pero, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Wala pa rin. Palagi ka na lang nakasimangot. Hindi ka masaya. At marami ka ng wrinkle. Ako'y natural lang to. Kung ako'y 17 years old, mayroon na talaga yan. Pero hindi na dumami. So, salamat sa Panginoon. Sabi po sa Mark 11:25. Sabi dito sa Marcos 11:25. Buksan natin mga Biblia. The book of Mark, chapter 11, verse 25. Ito pong sabi ng Biblia sa verse 25. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. So, kailangan matutong magpatawad para ang Diyos Ama ay magpatawad din sa atin. Ephesians 4:31. Balikan natin doon.
Episo, chapter 4, verse 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga aalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Dapat alisin na daw yan. Sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi ng kanyang lingkod na Apostol Pablo. Kaya ang dugtong niya sa verse 32, nabasa na natin kanina, at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Sa English, be ye kind one to another. And may karugtong yan, mga mahabagin na mangagpatawad kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So kailangan natin magpatawad. Once you let go of the anger and bitterness that has been festering up in your life, the sunshine of joy will rise up again and bring happiness back to your life. Mga minamahal, once na pinakawalan mo yung galit, yung mga sama ng loob, ang iyong buhay ay magiging sunshine. Amen? Of joy will rise again. And bring happiness back to your life. Sa ating konklusyon, to live a happy lives, we must have a relationship with the Lord. Dapat magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Panginoon. Focus on righteous thoughts and purge anger from our lives on a daily basis. If we do these three things, then we are on our way to living joyous and cheerful spiritual lives. Amen? Thank you. Salamat. No? Kailangan huwag tayo magtanim ng sama ng loob. So, dapat we must be happy. Hindi na isipin mo yung mga problema, mamamatay ka na lang. Pero ang Diyos, buhay. Kailangan magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. And then, focus sa righteous thoughts. Huwag ka mag-focus na sa mga unrighteous thoughts na yan. And number 3, purge anger from our lives on a daily basis. Pag ginawa daw natin ito, tatlong bagay na ito, we are on our way to living joyous. Wow! And cheerful spiritual lives. Last, sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Maraming salamat po sa mga kapatiran sa online, sa mga kaibigan, sa aking pong beloved chairwoman, Ma'am Clarissa Cahucom. Thank you so much. My wife, Ging Pabuaya Flores, and Sister Clarice Henson. Be happy. Mary Jane Santos, Ate Jane, thank you so much. God will give you happiness. Jones Alcala Jaywain, thank you so much. Yes, thank you for supporting. Thank you for watching. Sa lahat po ng mga nanonood, salamat po sa inyo. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa kagalakan na inyong ibinigay sa amin. Salamat po, Lord Jesus, you died on the cross para bayaran ang aming mga kasalanan. Ikaw ay namatay para po sa aming mga kasalanan, inilibing, pagkaraan ng 3 araw, muling nabuhay. Salamat po sa kagalakang ito na hindi po kayang ibigay ng mundo. Hindi po kayang ibigay ng material
things. Hindi maibigay ito ng pera. We can get true happiness through our Lord and Savior Jesus Christ. Marami pong mga bagay na nakapagbibigay sa amin ng kalungkutan. Lalong-lalo na po itong pandemic na ito. We cannot go around without around because of the pandemic. But thank you, God. You are still on the throne. You are still controlling the things in our lives. I'm praying, bigyan niyo po ng kagalakan ang bawat isa sa amin. Ang mga kapatiran sa online, bigyan niyo po ng kagalakan si Sister Clarice Henson family. Si Ma'am Clarissa Kahukom, bigyan mo rin ng kagalakan ang kanyang family. Bigyan mo rin po ng kagalakan ang lahat ng mga PCBC members. Lahat po ng aking mga kaibigan sa DepEd, mga kaguguruan. Pagpalain niyo po ang San Miguel National High School. I-bless mo po, Panginoong Diyos, ang mga estudyante. Huwag silang maging malungkot sa kanilang pag-aaral sa module. Bigyan niyo po sila ng kagalakan sa kanilang puso. Tulungan niyo po kami na huwag mag-isip ng mga unrighteous thoughts. In fact, dapat mag-iisip kami ng mga righteous thought, O God. At higit sa lahat, tulungan niyo po kami, turuan niyo po kaming matutong magpatawad sa mga taong nagbigay ng pasakit sa aming damdamin, sa mga taong makasarili, mga sakim, at walang tunay na relasyon sa Panginoon. Pagpalain niyo po ang Philippians 2:16. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga kapatid ko sa Mindanao, mga pamangkin sa iba't ibang bansa. Ingatan niyo po sila. Ang mga membro sa ibang bansa, bigyan niyo po ng kagalakan at tulungan niyo po kaming maging masaya sa aming buhay sa kabila ng COVID-19. Bigyan niyo po kami ng wisdom. Gabayan niyo po kami banal na espiritu sa aming puso, sa aming isip, at sa aming mga kilos o galaw. Patnubayan niyo po kami. Patawad po kung kami po ay nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. I-bless niyo po ang buong araw namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po. So, sa mga nakalimutan kong pangalan, pasensya kayo, pero I know God will give you happiness and God will bless you at hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Sa muli, good morning po. Ako po ang inyong kaibigan sa online, Pastor Nilo Flores ng Philippine Christian Baptist Church, San Miguel, Bulacan. Nawa, huwag nyo rin kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel, Nilo Flores TV. Pagpalain po tayo ng Diyos. I love you all in the Lord. Bye-bye!